Napakadaling ikumpara ang lalaking mahina sa lalaking may malakas na personality at mentalidad. Makikita mo ito sa kung paano nila ipresenta ang sarili nila sa tao. At ang nakakaawang realidad ng bansang ito, dumarami na at patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga lalaking mahihina. Walang kayang magtago ng katotohanan na yan. Men are becoming joke. And the true essence of masculinity is dying. Lahat ay palubog, walang sasagip sa kanila at iilan lang ang may kayang lumangoy. Gayunpaman, ang video na ito ay ginawa ko upang magsilbing pambulabog sa mga kalalakihang nilalamon na ng modernong kalokohan at pinapatay na ang sarili nilang pagkalalaki, mga nakakaawa. Kaya't paalala lang, nabasa mo naman siguro ang pamagat na bawal ang iyakin. Dahil brutal na katotohanan lang ang sasabihin ko sa video na ito patungkol sa mga signs na isa kang mahinang lalaki. At kung handa na ang iyong dibdib, bulabugin na natin yan. At kapag tinamaan ka, you are free to cry on the comment section. Just don't forget to like and subscribe for more brutal contents like this. Let's begin. Number 1. Refuses to learn. Ito ang tatandaan mo bilang lalaki. Ang sino mang naglalayong matuto ay naglalayong ding lumakas. Maraming lalaki ang nanonood ng mga video sa channel na ito, ngunit mga walang natututunan naman. Paano ba naman? Yung iba, ang gusto spoon feeding na lang. Babalasahin mo lahat ng salita para lang maunawaan nila. Kailangan mong ibaba yung level ng pagpapaliwanag sa level lang na maiintindihan nila. Pati paggamit ng utak, kinatamaran na. Baka nga yung salitang spoon feeding, gawin pang literal. Tapos isubo pa yung kutsara sa bibig nila. Mga nakakaawa. Mga gustong umunlad, ngunit hanggang pakikinig lang. At eto pa ang matindi. Yung ibang mga lalaki dito, na mga depremerang mga iyakin, magdedemand sila na ipakita ko raw muna ang mukha ko bago sila maniwala. Galunggong ka ba o maruming daga? Kaya napakahina mo. Binigyan ka na ng oportunidad na matuto pero tinawanan mo lang. Kaya tingnan mo yung buhay mo, para na ring joke. Ikaw yung uri ng lalaki na mababaw mag-isip. Daig ka pa ata nung may Down syndrome sa sobrang baba mo mag-isip. Minumura mo rin ba yung radyo kasi hindi mo makita yung mukha ng nagsasalita? Anong klaseng kamangmangan yan? Enough with the nonsense. If you are a guy who refuses to learn, you will remain weak and uneducated. Number 2. Easily manipulated. Napakaraming magagaling magmanipula sa panahon ngayon at ang karaniwang biktima nila, yung mga lalaking mahihina, mahihidang mag-isip at mga walang self-awareness. Sa mahigit 1 taon ko rito, nagagawa ko ng sabihin kung ang isang lalaki ba ay nasa ilalim ng manipulasyon. Base lang sa comment nito. Walang komento sa channel na ito ang hindi ko nabasa. I observe and read everything. At sa aking pagninilay-nilay, napansin kong maraming lalaki rito ang hindi aware na nasa ilalim sila ng manipulasyon. Ang utak nila ay hawak ng ibang tao. I can easily tell it just based on their comments. At ilan sa mga komentong iyon ay inalis ko na dahil hindi ko maatim kung gaano nakalalim ang manipulasyon na ginawa sa kanila. And I don't tolerate toxicity in my community. Gayunpaman, ang mga lalaking ito, wala silang kamalayan. Para silang mga tupa na patuloy na nagpapauto sa lobong nagpapanggap na pastol. Ngunit pinapahamak lang naman sila, kinokorap ang isipan nila at tinataniman ng mga bulok na ideolohiyang galing sa bayag ng aso. Ngunit masisisi ba natin itong mga lalaking ito? Oo naman, kasi nga, weakness is a choice. Strength is a decision.
pinili nilang magpakahina at magpauto sa pedopilyang pastol dahil wala silang purpose kundi sumunod lang sa kinikilala nilang alpha kuno. Tandaan mo ito. If you cannot spot the difference between what is right and what is wrong, you will be used and manipulated by the evil people. Number 3. Pornography addict. Kung addict ka sa malalaswang content, walang duda, isa kang mahinang nilalang. Sarili mo lang ang niloloko mo kung pagtatakpan mo ang kababuyan na yan. Pornography ang numero 1 kalaban ng mga kalalakihan sa panahon ngayon. Isa itong effective technique ng demonyo para sirain ang isang lalaki. Bakit ka nga ba naman tatanggi pa sa tukso kung masarap pala ang laman? Kaya makikita mo dyan yung mga lalaking parang daga. Naghahanap ng tira-tira sa kanal at pasok lang ng pasok sa mababahong butas. At tuwang-tuwa sila sa mga ganyang kababuyan. Ano pa bang aasahan mo sa daga? Marumi naman talaga yung mga yan. Kung ano-anong sakit ang dala, kadiri. Kung lulong ka na sa ganitong bisyo, porn man yan o paglalaro sa kanal, isa lang ang sigurado, nagagawa mo yan dahil mahina ka. At ayos lang sa'yo ang pagiging mahina. Tutal wala naman ang aasahan ng mundo sa'yo, kaya dyan ka na lang sa kanal. Isa kang mahinang nilalang na alipin ng libog dahil hindi mo ito kayang labanan. Pahihinain nito ang utak mo at sisirain nito ang focus, disiplina at masculinity na mayroon ka. Weakness is a choice. Kung pipiliin mong kontrolin ka ng mga kababawan na yan, mananatili kang talunan at nakakaawang lalaki. Number 4. Yes man. Ang pagiging yes man ay palatandaan na isa kang mahinang lalaki. You see, kung yes man ka, ibig sabihin wala kang kakayahang tumanggi sa mga demands ng tao sa iyo. Palagi kang available dahil isa kang people pleaser. Diyan pa lang kuha mo na agad ang punto. Pero mas bubulabugin ko pa ang pagkatao mo. Makinig ka. Marahil ay hindi ka aware na ang behavior na ito ay prone sa manipulation. People will always take advantage of you. Tandaan mo yan. Dahil masyado kang mahina para tumanggi. Hindi ka ba napapagod maging sunod-sunuran sa mga demands nila? O baka naman sanay ka na. Sanay ka nang maging utusan, hingian ng pabor at magpagamit para sa personal gains ng ibang tao. Kung hindi mo ititigil ang ganyang behavior, katagalan, hindi ka na irerespeto ng mga tao. Hindi na nila igagalang ang oras mo, maging ang sarili mong desisyon. Tingnan mo ang asin, palaging gamit ng mga tao, pero ang mura pa rin. Kasi nga masyado itong available sa lahat. Hindi gaya ng asukal na mas mahal at mas mataas ang value. Hindi ito tungkol sa asin at asukal. Tungkol ito sa iyo. Kung lagi ka na lang sasang-ayon sa demands ng mga tao sa paligid mo, sooner or later, pagsisisihan mo ito ng malala. Number 5. Weak talker. Isang palatandaan na mahina ang isang lalaki ay base sa kung paano ito magsalita. Madali mong masasabi kung mahina o malakas ang lalaki base lang sa tono ng pagsasalita nito, sa paraan ng pagsasalita at sa mga salitang ginagamit nito. The art of having a strong communication skill is real. Dahil sa oras na magsalita ka, pinapaalam mo na agad sa mundo kung sino ka. When you start to speak, you are telling the world who you are. Ngunit huwag kang mali dito. Maraming lalaki ang malalakas magsalita, ngunit nangangamoy bulok naman ang mga bibig. Mga basura lang ang lumalabas. Walang kalaman-laman. Mga nagpipilit magtunog matalino lang. Wala naman talagang ibubuga. Gayunpaman, ang mga lalaking walang confidence magsalita, tila yung mga mahihinang nilalang. Tipong nauutalutal at nagmamadali magsalita, nakayuko at takot makipag-eye contact, dyan pa lang masasabi mo na agad,
Tandaan mo ito. If you cannot speak with confidence, people won't listen to you. Hindi ka nila pakikinggan kahit gaano pa kahalaga ang sasabihin mo. Kaya sa susunod na magsasalita ka, siguraduhin mong malaman at may kumpiyansa ang pagsasalaysay para pakinggan at irespeto ka ng makikinig sa iyo. Number 6. Show off. Buti umabot ka pa sa puntong ito. Marami kasing tao na kapag mayabang ang lalaki, akala nila strong na ito. But in reality, kabaliktaran ito. Ang mga lalaking mahiling mag-show off o magyabang, magpakitang gilas at magpahanga, ginagawa lang nila yan dahil mahina ang self-esteem nila at marami silang insecurities sa katawan. Mga basic na kahinaan ng isang lalaki. Ginagawa nila ito upang i-display ang sarili nila para sa validations ng mga tao. They need people's validation to prove that they are strong. Sila yung kahit mapagod, basta may mapatunayan lang sa ibang tao. Sayang naman daw kasi yung validation. Mga walang bilib sa sarili, puro kayabangan lang. Only weak men show off a lot. Strong men know their strength and worth. Hindi nila ito kailangang patunayan sa kung sino man. Kaya sa mga galunggong dyan na nagdedemand na ipakita ko muna raw ang sarili ko sa kanila para patunayan ang mga itinuturo ko, madidismaya ka lang, bubuwit. Dahil hindi ko ugali ang mang-please ng tao, walang sino man ang kayang mag-utos sa kung ano ang dapat kong gawin. I am a man. Nobody tells me what to do. I only act on my own terms. Kahit i-reverse psychology mo pa ako. Hindi naman siguro ako magiging guro ng mga kawal ko kung magkasing bobo lang tayo, hindi ba? At ganyan rin ang gusto kong mangyari sa iyo. Be a man who only act on his own terms. A man who only please God, not people. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat kong kawal.